Good morning! Ayan, so good morning po sa ating lahat, no? And ganoon din po sa mga kapatiran natin na nanonood virtually no, sa ating lingguhang pananambahan. Magandang umaga po sa ating lahat, no? So yan, tayo po ba'y pinagpala ng Panginoon ngayong umagang ito? Amen and amen. So yan po, tayo po'y magsisimula ng ating lingguhang pananambahan. Pero bagong lahat, tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Ayan. I-ready po natin yung ating mga sarili, no? Yung ating mga pangangatawan, yung ating isipan ngayong umaga nito para sa ating Panginoon lamang. Amen. Yes, so Lord God, nagpapasalamat kami sa panibagong araw, sa panibagong umaga na inyong binigay sa bawat isa na anak ninyo na naririto, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat muli sa aming buhay makakasama ka namin, Panginoon Diyos. Mabibigyan ka namin ng pagpupurit, pagsamba, mapaglilingkuran ka namin, Panginoon Diyos. Thank you for this privilege. Thank you for this opportunity, Panginoon, na inyong binigay sa amin. Ganon din, Panginoon, salamat sa buong nakalipas na mga araw, sa nakalipas na linggo na ito, Panginoon Diyos, na pinapakita mo that you are good and your mercy endures forever and ever. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan, sa inyong kalakasan, sa inyong pagmamahal na kailanman, nino man walang makahihigit, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat for providing everything na inyong binibigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa contentment. Salamat, Panginoon, sa protection. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon Diyos. Salamat for you are our joy. You are our hope. You are our light, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. You are our comfort. You're the God of peace, O Lord God. Salamat, Panginoon. You are great healer. You are great provider. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon, ng ito. Kaya't karapat dapat kang bigyan ng papurit pagsamba sa umagang ito. Karapat dapat ka hanggang sa dulo ng aming mga hininga. Purihin at sambahin ka, Panginoon. And yes, O Lord, sa umagang ito, bago kami magbigay ng papurit pagsamba, bago kami matuto ng inyong salita, Panginoon Diyos, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat-lahat ng aming mga pagkakasala, Lord God. Yes, O Lord, minsan nagiging pasaway kami ng inyong mga anak. Minsan hindi ka namin napaprioritize, Panginoon Diyos. Minsan nadadala kami ng aming bugso ng damdamin. May mga actions kami tuloy na hindi maganda. Hindi kalugod-lugod sa inyong harapan. Nakakasakit ng aming mga kapwa o ng aming sarili. Patawarin niyo kami, Panginoon Diyos. Forgive us, O Lord God, sa lahat ng aming mga pagkakasala. At ganoon din, napakalinisin niyo kami. Aming kaluluwa, ang aming isipan, ang aming buong katawan ngayong umagang ito. Cleanse us, O Lord God. And help us, O Lord God, guide us na mabigay namin ang 100% namin sa inyo, Panginoon Diyos, ngayong umagang ito. Na maipamalas namin ang talento na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Na mabigyan namin kayo ng papurit pagsamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyo. And we pray, O Lord God, we invite you in this place. Let your holy presence, O Holy Spirit, be with us. Puspusin niyo po kami ninyo, Panginoon Diyos. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Ngayong oras na ito ay oras upang makipag-usap sa Panginoon. O Lord God, be with us. Guide us, O Lord. Ready our hearts. Tulungan niyo kami na makondisyon ang lahat ng pangangatawan namin. Ang lahat na naririto ngayong umaga ito.
Unite us, O Lord God. Physically man or virtually kami na naririto, Panginoon Diyos. Pagkaisayin niyo po ang bawat isa na inyong mga anak, na inyong tagapaglingkod. Salamat, Panginoon Diyos. Oh Lord God, we thank you for this day. We thank you for you are good. We thank you for everything. Tanggapin niyo po ang aming papurit pagsamba sapagkat ikaw lamang karapat-dapat na pagbigyan ng lahat-lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Okay po. May share lang po sa inyong verse, no? At itong verse na ito ay nanggaling po sa 1 Chronicles chapter 16, verse 34, no? Sabi dito, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, and His steadfast love endures forever." Amen po ba? Pwede po ba natin bigyan ng malakas na palakpak ating Panginoon? Hallelujah! We will give every praise, every worship to you, Lord God. Yes, O Lord God, you are God the Savior, God the healer. You're the God the deliverer. Hallelujah. We sing praise to you. Come on, church, let's sing to the Lord. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise, hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Let's sing hallelujah to our Lord. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, yeah. Glory, hallelujah. Every praise is to our God. Every praise, hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Let's sing hallelujah to our Lord. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. You are, we worship you, Lord God. Every praise is to our, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Let's sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise, God my Savior, hallelujah, we praise you, Lord God. God my Savior, God my healer, you're my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my leader. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He
with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Every praise is to our God. Every praise to you, Lord. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God for the very last. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Every praise, 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 every praise is to our God. Praise and every worship, Panginoon. Lahat, Panginoon, ay para sa inyo lamang. Hallelujah! Yes, O Lord God. Bigyan ba natin ng malakas na palakpakin, Panginoon. Hallelujah! God is good. And all the time. Hallelujah. Yes, O Lord God. And your mercy endures forever and ever. Amen. Enter his gates with thanksgiving. Come to his courts with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty in his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with a timbrel and harp. Let every creature in heaven lift the sound of praise. Sing, for the Lord is good. 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 And his mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, and his mercy endures forever. Enter his gate with thanksgiving. Come to his courts with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty in his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven with the sound of praise sing with all their heart. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. Hallelujah. For the Lord is good, and his mercy endures forever. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and
and His mercy endures forever. For the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Hallelujah. Yes, O Lord God. Yes, O Lord. Hallelujah. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak, Panginoon? Pwede po bang magtaas ng kamay? Sino po ang nakaranas ng kabutihan ng Diyos? Amen. No? Lahat, no? Lahat po tayo ng mga anak ng Panginoon, no? Napakabuti ng Diyos about sa atin. Once nung natanggap natin siya, once that we surrender everything, no? God never leave us nor forsake us. Kahit sa mga oras na masasaya tayo, laging nandyan yung Panginoon. At laging naririyan yung Panginoon sa mga oras na kung saan sobrang hirap ng buhay natin. Sa oras na kung saan walang-wala tayo. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Sa mga oras na tinatalikuran natin siya, ang Panginoon, hindi tayo tinalikuran. Ang Panginoon, never nawala yung tiwala sa atin. Sapagkat, sinabi rito, no, sinasabi sa Bible, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon. We thank you for everything, O Lord God. We thank you, Lord God, for you are good. We thank you, Lord God, sa kung anong meron kami ngayon. Sa kung anong kinatatayuan namin, Panginoon. Sa kung ano yung riches na meron kami, Panginoon. We thank you, Lord God, for you are good and your mercy endures forever. Hallelujah. We thank you, Lord God, sa kung anong merong trabaho kami. We thank you, Lord God, sa kung anong pamilya meron kami. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat alam namin na Ikaw ang nagbigay nito sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, kahit may mga pinagdadaanan kami, kahit may mga sakit kami, Panginoon, you are good, Panginoon Diyos. You never leave us nor forsake us. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat sapagkat sa tuwing kami nananalangin, Panginoon, lagi mong pinapakinggan kami, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, for your plans are perfect for us, Panginoon Diyos. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat na ito, Panginoon. You are good, and your mercy endures forever. Hallelujah. Pwede ba natin kantahin yung chorus sa isang beses pa? Hallelujah. For the Lord is good. Hallelujah. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Minsan pa, for the Lord and His mercy. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Minsan pa, for the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Hallelujah, Panginoon. Pinupurit, sinasambahan namin, for you are good, Panginoon. We thank you, Lord God. Hallelujah. We thank you, Lord God. Tunay nga that you deserve all the praise and all the glory. We pray, Panginoon, hanggang sa dulo ng aming hininga, Panginoon, Ikaw lamang ang lalabas sa aming mga bibig. Ikaw lamang ang pupuri namin, Panginoon. Yes, O Lord God. We pray to you. We
pray to you this morning, Panginoon, ngayong oras na ito, Panginoon. Sinasabi po sa Romans 12 verse 2, no? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. No? Anong sinabi po dito, no? Huwag tayo sumabay sa agos ng mundo. Na tayo'y lagi maglalay sa Panginoon. Na lahat ng will natin, lahat ng kagustuhan natin dapat ay kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. God's will, His good and pleasing and perfect will para sa atin. And kapatid, para mangusap sa atin yung Panginoon, para pumasok sa atin, sa ating buhay yung Panginoon, we should surrender everything to God. Opo, matagal na tayong mga Kristiyano, may mga bagong Kristiyano sa atin. Pero kahit matagal or bago man tayo, pwede pa rin natin i-surrender everything sa Panginoon. Kung ano yung kinatatayuan natin, kung ano yung mga dati nating ginagawa na hindi maganda, let's surrender everything to God. Para mangusap sa atin yung Panginoon. Para kumilos sa buhay natin ang Panginoon. We should surrender everything first to God. We should know more about Him. Ito po yung nakasabi rito sa ating kakantayang susunod. That we surrender everything to Him. Everything. Lahat-lahat. Kung sino ka, kung ano yung tinapos mo, kung ano yung trabaho mo, kung ano yung nakukuha mo sa buhay mo ngayon, let's surrender everything to the Lord. Let's surrender everything. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. You find me here, O Lord. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. I'm desperate for you. So we surrender everything. I surrender. Drench my soul, drench my soul, as mercy and grace unfold. I hunger and thirst, I hunger and thirst. With arms stretched wide, salamat po. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me. Yes, O Lord. Mangusap ka sa amin ngayong umagang ito. Hallelujah. Speak to me. We surrender everything to Lord. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Hallelujah. Yes, O Lord God. Salamat, Panginoon.
Salamat sa inyong kabutihan. Salamat for your mercy endures forever. Thank you for your unfailing love sa bawat isa sa amin. Thank you for saving us. Thank you for your grace. Like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way in me, oh Lord God. Hallelujah. Like a mighty storm, like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Come on, like a rushing wind, like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. Yes, Lord. I surrender. Come on, church, let's sing to the Lord. Mangusap tayo sa Panginoon. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Yes, Lord. Come on, church. Ito yung oras para makipag-usap tayo sa Panginoon. Kung nakapag-surrender na tayo dati, pwede tayo mag-surrender uli sa Panginoon Diyos. Let's surrender everything to the Lord. Maybe it's a gentle reminder to us na baka nakakalimutan natin, mga kapatid, na kailangan i-surrender natin ang lahat-lahat sa Panginoon. Na kailangan na i-surrender natin yung mga dati nating ginagawa. Kung may mga bisyo tayo, kung may mga hindi tayo magandang ginagawa, let's surrender everything to Lord. Hayaan mo na ang Panginoon yung magbago sa buhay natin. Hallelujah. Surrender everything to you. Yes, surrender everything. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know. Come on, church, let's surrender everything to the Lord. I surrender.
We surrender everything to you. Hallelujah! Tunay nga na ikaw lamang ang tunay na Diyos. You're the Alpha and Omega, O Lord God. You are the beginning and the end. You're the most powerful. You're the most high. Hallelujah! Yes, O Lord God. Pwede po ba natin bigyan ng malakas sa palakpak at pagpurit pagsambang ating Panginoon. Amen! Yes, O Lord God, salamat, Panginoon. Salamat sa iyo. Yan po. Tayo po'y makakapasok na sa ating mga kapatiran po no, nasa labas pa. Tayo po'y pwede na makaupo. Ay, thank you. Ayan po. So let's settle down na po, no? Muli, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga bagong dating lang din po. Good morning po sa ating lahat, no? Good morning. Okay. So tayo po may mga bagong kapatiran ngayong umagang ito, no? So, ayan. Pag tinawag ko po yung pangalan, po pwede pong tumayo tayo para ma-recognize, no? Para makilala po tayo no, ng ating mga kapatid, no? So, welcome po kay Brother Victor Humagdaw, tama po ba? Yan, welcome po Brother Victor sa Liana Christian Community, no? Okay, welcome po sa LCC. Sunod naman, si Ash Cariaga. Yan, welcome po Sister Ash sa Liana Christian Community. And sumunod naman, no? Wina-welcome din po natin si Gemma Enriquez. Ayan po. Welcome po, Sister Gemma, sa Liana Christian Community. No? So yan, we pray and we hope no, na sa mga susunod at susunod pa na Sunday, no, ay makasama po namin kayo. Amen! So, kamustahin po natin, no? So, last week, no, pwede na yung kamayan, pero alam ko fist bump lang, di ba? So, fist bump lang, no? So, ayan po. Kamustahin natin yung mga ating mga kapatiran, yung ating mga bagong kapatiran ngayong umagang ito. Hallelujah! People singing praises, I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be
your people singing praises. I love to stand and rejoice with my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with joy. You make me reason to rejoice. Rejoice. Love to be in the presence of your people singing praises. Love to stand and rejoice with my hands and praise the Lord. Love to be in the presence with your people singing praises. Love to stand and rejoice with my hands and praise the Lord. With my hands and praise the Lord. With my hands and raise my voice. Okay po, no? Okay, let's settle down, no? Grabe pala talaga, no? Na-miss natin talaga yung kamayan, no? Hindi lang yung kawayan, no? Dati kapag kawayan lang kasi, nakaupo lang, di ba? Hindi ka may kapag-usap. Ngayon, parang isang kanta, hindi na sapat eh. Parang another praise and worship eh. Pero hindi ba nakakatuwa po kasi, no? Na yun nga, unti-unti nawawala na talaga yung COVID, no? Amen po ba? Napakabuti talaga ng Diyos, no? So yan po, tayo po dadako na sa ating testimony, no? It's testimony time. So, wag natin patagalin pa, no? Tiyatawag ko po si Sister Wilma Lucero. Palakpakan po natin sa ating Panginoon. Birthday ulit. Ayan, ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon kasi last week di po ako nakapag-testimony. Ako po ay nagdaos ng aking 48 years. O, di ba? Salamat sa Diyos sa isang taon na pagpapala at pagpapalo na na-receive ko sa Panginoon. Salamat sapagkat, sabi nga kapag ikaw ay pinapalo ng Panginoon, tinutuwid ka. So, pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon na ako ay nakaranas ng pagtutuwid sa Kanya. Thank you, Lord. At salamat sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niya sa amin sa loob ng isang taon. Yung tunay na napakabuti ng Panginoon. Nung pong birthday ko, sumagi sa isip ko na, sabi ko parang, kasi hindi na nga po ako nakakarating ngayon sa PCC, so sabi ko parang namimiss ko yung mga bata, yung magturo ng bata, kasi halos ilang na ako hindi nagtuturo ng bata. Sumagi lang yun sa isip ko, pero salamat sa Diyos, kasi hindi pa tapos yung birthday ko, nag-text si Ayet. Salamat at ginamit ako ng Panginoon sa Children's Ministry nung Sunday. Nakapagturo po ako dun sa mga bata. Talagang natuwa ako kasi sabi ko, Lord, kahit na hindi ibukas ng bibig natin, kahit nandun sa isip pa lang, alam ni Lord kung talagang nais o kung ano yung nais ng iyong puso. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na yon ay pinagkaloob niya. Sabi nga lahat ng pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos is pagpapalang nagmumula sa Kanya. So, maraming salamat sa Diyos at naranasan ko po na maging teacher ng Sunday School. Thank you po sa buhay ni Ayet na nag-text sa akin para mag-guest teacher nung Sunday. So, salamat sa Diyos, tunay na napakabuti niya. At salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa aking anak na si Sheena. Nais kong ipagpasalamat sa Diyos na ginagamit na rin siya ng Diyos doon sa Baguio. Nasa music ministry na siya doon kay Pastor Arnel at tumutugtog na rin siya doon every Sunday. So, maraming salamat, tunay na kahit nasaan siya, yung kanyang ministry ay hindi niya pinabayaan o hindi pinabayaan ng Diyos na mawala siya sa kanyang ministry. So, salamat sa Diyos. Tunay na napakabuti mo, Lord. Thank you po. Ayan, sa Diyos po ang papuri. Hallelujah. Okay. Sunod naman pong papasalamat, no? Tawag ko po si Brother Gerson ko. Palakpakan po natin sa ating Panginoon.
Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, no? Nais ko po bigyan ng pasalamatan ang Diyos, no, ng higit sa lahat dahil po sa ating gawain kahapon. Doon po sa Villanova, nagkaroon po tayo ng sports evangelism na volleyball, no? Kung makikita niyo po, ayan po yung mga naganap po, no? At nagpapasalamat ako sa E-team, no, na naroroon, sa mga sumuporta ng mga kapatiran na naroroon, no? At sa mga may mga task na naroon at sobrang pagkain na ihanda natin, no? So, I really praise the Lord and I thank God, no? Ito pong gawain ito, hindi lang po ay gawain na magpalakasan, no? Kundi, siyempre, ang gawain ito ay para sa Panginoon, para po lahat ng mga naririto, hindi lang po yung mga Kristiyano at lahat ng mga hindi nakakilala sa Panginoon ay makakilala sa Panginoon. Okay? So ito pong gawain ito ay may patutunguhan, no? Hindi po pagtapos ng laro, tapos na. Okay? Ito po ay patungo sana po at ipag-pray natin, no? Na lahat po dito ay makakilala sa Diyos, no? So yun po ang ating pinaka-goal dito po sa Liano Christian Community through sports evangelism, na lahat po sila, yung mga nakasama po namin doon na manlalaro na hindi pa nakakilala sa Diyos ay makakilala sa Panginoon. So nagpapasalamat po ako sa mga athletes sa Liano Christian Community Church, no? Na sports-minded, no? Through volleyball. Akala ko basketball lang, pero mas marami pala pag volleyball, no? At pati lalaki, babae. Pero ganun pa man, no, mga kapatid, ipanalangin po natin sila, no? Na hindi po matapos diyan lang po, kundi maibigay at maipakilala natin si Kristo sa kanila. So maraming salamat po. Nawa sa susunod pa pong Sabado, meron pa pong championship, meron pa pong elimination na magaganap dyan po sa Villanova. So maraming salamat po. Patuloy nating ipanalangin at patuloy natin suportahan, no? So ayan yung picture, oh. Okay. So palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? So sa susunod pong Sabado, magpapatuloy po yan at nawa patuloy po natin, no? Yang gawain yan at patuloy po silang makalapit sa Panginoon, no? So sa Panginoon ang papuri at pasalamat. Ayan po, sa Diyos po ang papuri, no? So ayan, wala na pong ibang pagte-testimony, no? So, reminder lang po, kung gusto nyo po mag-testify, no? Ipasulat nyo na lang sa ushering, no? Huwag po kayo mag-alala, mababait po ushering natin. Hindi po nangangagat yan, no? Welcoming sila, no? Okay.
So, ayan po, ihanda na po natin ating mga puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tawagan ko po Sister Connie sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Good morning po. Maaari po tayong tumayo para sa paggalang sa salita ng Diyos. Basahin po natin, buksan po natin ang ating Biblia sa Roma 12 verses 1 to 8. Magsabi po ng amen kung nakita na po. Romans 12. Okay. Verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay niyong katatayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Purihin po ang Panginoon. Tayo po yung manalangin. Amang banal, kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng kalayaan upang kayo'y sambahin. Kalayaan po, Panginoon, upang kayo ay makilala po, Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, ay hayaan mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang sanglumukob sa bawat isa, upang maunawaan po namin ang iyo pong pinahahatid na mensahe para sa bawat isa po, Panginoon. At gamitin mo po ang iyong lingkod na iyong tagapagatid ng may kaliwanagan ng iyong mabuting balita. At panalangin ko, O Diyos, ang salita mo lamang ang marinig, ang pangalang Jesus lamang po ang mataas sa aming kalagitnaan. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pakikinig at pananalita ng iyong mabuting balita. Salamat po, Diyos, itong aming kailingan na may pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, palakpakan natin yung Panginoon. Amen! Napakahina ng palakpak. Malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos. Yan ba yung best nyo? Parang kulang eh. Sabi, pag malakas na palakpak, malakas ba? Eh, paano yung malaking palakpak? Ganun. Yan ngayon ang malaking palakpak. Kaya dapat magbigay tayong malaking palakpak. Tabi lang po yung mga katabi natin, baka tamaan po. Okay, praise be to God. Meron pong isang, alam ko maraming mga palabas sa mga ano tawag natin doon, yung mga series, no? Sa mga palabas, mapanood kayo na isang magkaibigan at nagka-problema po yung isang kaibigan niya at tinulungan niya po ng lubusan dahil nga kaibigan niya, no? And then itong kaibigan niya pa noong hindi na nangangailangan
ay siya pa yung gumawa ng hindi maganda doon sa kanyang kaibigan na tumulong sa kanya, no? At maraming tayong napapanood na ganyan. At hindi lang natin napapanood, kundi ating nararanasan din sa ating buhay na nagawa natin ng kabutihan at ang balik po sa atin ay ginawang pa tayo ng masama. Amen. Ano? Maraming nangyari sa ating ganyan. Alam ko maraming nangyari dito sa ating buhay na tayo na yung gumawa ng kabutihan, but still, ang sukli sa atin ay hindi po maganda. Pero meron po sa Bible na isang pagkakataon po ito na siya na po ang gumawa ng kabutihan, pero kahit gawan siya ng masama, kabutihan pa rin po ang ibinabalik po nung nasa Bible na yan. Handa na ba kayo? Amen. Tingnan po natin yung ating pag-aaralan sa ngayon, ang the best way. Ito yung ating pong bagong tema ngayon for the month of March, the best way. Yung iba, pagka binasa po yan, sorry for kung mga Cebuano, no? O mga Bisaya, no? Yung best, bis. The best way. Wag namang bis. Ano ba ang best? Yung best, wag natin gawin pong bis. Yung bis kasi ano yun makahayop, makahalimaw. Ito, the best way. The best way. Okay? Tingnan po natin sa Romans chapter 1, 12 verse 1, ano? Sa English at sa Tagalog. Isang verse lang po ang pag-aaralan natin. Verse 1 ng chapter 12. And so, pagka sinabing and so, merong nauna, no? May naunang mga verses na bakit binanggit po itong verse chapter 12 verse 1. Mamaya titingnan po natin yung and so na yon. Dear brothers and sisters, sino po yung kausap ni Pablo? Yung mga mananampalataya. Hindi lang po kapatid sa laman. Kasi akala nila, marami palang kapatid si Pablo. Brothers and sisters. Hindi, ang brothers and sisters po dito ay yung mga mananampalataya sa Roma. Sa bansang Roma. O sa buong nakakabasa po ng kanyang epistle. At dito po sa ngayon, sino po yung mga brothers and sisters? Tayo. I-contextualize po natin ngayon, tayo po yung brothers and sisters. So, Enso, mamaya tingnan po natin yung Enso na yun. Ano? Napakahalaga ng Enso. Hindi po pangalan yan, ng artista. Si Enso. Enso, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because all He has done for you. Okay. Ang kanyang pleading, pag sinabing pleading, yung pagmamakaawa, I beseech you therefore, nagmamakaawa siya, I plead with you. Pakinggan nyo ito, sinasabi ni Pablo, to give your bodies to God because of all He has done for you. Ano ba yung ginawa ng Diyos sa inyo, mga kapatid? Sabi kanina ng ating song leader, si Brother James, sino dito ang sabi niya, tinanong niya, sino ang? Pinagpala ba sinabi ni Brother James? Kabutihan, di ba? Sino dito nakatanggap ng kabutihan na galing sa Diyos? Di ba, taasan tayo ng kamay? Amen, di ba? Ngayon, ang sabi ni Pablo, kayong mga ginawa ng kabutihan. Anong dapat ang gagawin ninyo? Yun ang sinasabi ni Pablo. Kayong nakatanggap ng blessing. Kayong nakatanggap ng awa ng Panginoon. Kayong nakatanggap ng kapatawaran ng Diyos. Kayong nakatanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Anong dapat ninyong gawin? I plead with you, sabi ni Pablo, to give your bodies, yung katawan ninyo. Alam nyo kasi yung katawan natin, sabi nga sa Matthew, chapter 26, sabi doon, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ang spirito natin ay gustong-gustong gumawa ng kabutihan. Pero yung laman po natin, ang flesh po natin, ay kabaliktaran po ng gusto ng ating pong spiritual. Marupok at gustong-gusto yung pangnandaliang kasarapan. Di ba? Tingnan niyo yung ating pong spiritual na kalagayan, gustong-gusto magbasa ng Bible. Pero yung ating katawan, inaantok pag nagbabasa. Ano mananalo? Yung antok. Hindi ka pa nakakatapos ng pagbabasa, tulog ka na. Di ba ganun, ano? Makikita nyo yung laban eh. Pero dito sinasabi ni Pablo, I plead with you to give your bodies. Kasi yung body natin,
yan yung ating pinakamahigpit na kaaway. Amen. Alam nyo, marami pong sinisisi si Satanas ang lagi may kasalanan. Pero hindi po. Pag-aralan nyo mabuti, yung ating pong katawan, ang ating pong pinakamahigpit na kalaban sa spiritual na kalagayan. Uy, nako, naka naman kayo sa akin. Ang parang, ano lang kaya sabihin ni Pastor? Totoo po yan. Tingnan nyo for example, kailangan po natin magbigay, mag-tithe sa ating Panginoon. Dahil nakakita ka ng magandang baro. Bagay na bagay sa iyo yan. Sabi mo, Panginoon, uutangin ko muna yung tithes ko. Kasi bibiling ko muna itong gustong-gusto ng aking katawan. O, di ano na nangyari? Di ba? Kaya ang sasabi ni Pablo dito, give your bodies to God. Because merong reason. Because of all God has done for you. Hindi mo na kailangan tanungin ng Panginoon. Ito yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Ano nang ibabalik mo sa Kanya? Alam nyo, sorry for the word, marami pong mga tumanggap sa Panginoon, traidor. Sakit naman yung pastor. Bakit? Ginawang ka na ng masama, ng kabutihan ng Panginoon, ang kabaligtaran, gagawa mo ng kasamaan para sa mga gawain ng Panginoon? Hello? Di ba? Hello? At ito sinasabi ni Pablo, because of all He has done for you, let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the best way to worship Him. Hindi lang po sa pamamagitan ng awit. Yung sabi na, ang pinakamagandang pagsamba, yung pag-aawit. No. Pag-aaralan po natin kung ano yung mabibigay natin pinaka-the best na gustong-gustong tanggapin ng Panginoon na isang pananambahan para sa Kanya. Handa na ba kayo? Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid sa pananampalataya, sa pamamagitan ng mga kaawaan ng Diyos, mercy of God, ako ay namamanhik sa inyo. Iharap ninyo ang inyong mga katawan sa Diyos bilang isang ahing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong katampatang paglilingkod. Yung word na worship doon sa English, sa Tagalog, paglilingkod. Ang pagsamba ay katumbas ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sa lahat ng ating ginagawa, nasasamba ba ang Panginoon? Sa ating paghuhugas ng pinggan, nasasamba ba ang Panginoon? Sa ating pong pagsunod sa ating mga magulang, nasasamba ba ang Diyos? Sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos, nasasamba ba ang Diyos? Sa ating pong pagtatrabaho sa isang kumpanya, nasasamba ba ang Diyos? Yun yung kanyang gustong makita. Kung sa lahat ng ating mga gawa, nasasamba ba ang Diyos? Yung ba yung best mo para sa Kanya? Hello? Sabi sa English, ito yung introduction, how those of us who are in Christ should live. How should we respond to God's great mercy? Na hindi dapat tayo tumanggap nitong mercy nito because of our sins. But because God's merciful ang Panginoon, tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Anong dapat natin pong kasagutan sa Kanya pong ginagawang kabutihan para sa atin? Ang ganda ng kanta kanina, no? Yung unang praise and worship natin, di ba? Yung praise. At sabi doon, tapos sinundan pa ng yung tinanong ni Brother James, yung kabutihan. Sino ang tumanggap? And glory to God, lahat nagtaas ng kamay. Sino ba hindi nagtaas ng kamay? Wala, di ba? Because lahat tayo ginawa ng kabutihan ng Diyos. Amen! At mabuti ang Diyos. Hindi niya pwede pong tanggihan ng Kanya pong attribute na mabuti siya. Lahat ng ating gagawin, kahit hindi po maayos sa harapan ng Panginoon, pero hindi niya po pwedeng ikatwa ang Kanyang pagiging mabuti. Sabihin natin, akong dating, sabi nga ng iba, nung nagte-testify, yung mga, dalawang klase po kasi nagte-testify minsan, yung mga nabuhay na very religious.
na palasimba. At yung isa naman po ay talaga namang sinusuka ng mamamayan, ng barangay niya. Sino dito sa dalawa nito ang mas higit na daw na pinatawad? Sasabihin ng iba, siyempre, yung mga sinusuka na ng mamamayan, ng komunidad. Pero hindi natin alam, parehas po sila na kailangan ng kapatawaran at kabutihan ng Diyos. Sapagkat, sabi nga ng Panginoon, di ba, meron pong dalawang nananalangin. Isa pong kumbaga sabihin na natin na hindi nagbabayad ng tax o kriminal against doon sa isang religious priest. At sinasabi nung masamang tao na hindi makatingin sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ako, hindi ko alam ang aking ginagawa, ako'y nagpapakababa. Yung isa naman na religious priest, sasabihin niya, Panginoon, salamat at hindi ako katulad ng taong ito. Grabe, ano? Pero mas grabe ang taong pinatawad niya, kung yung religious priest na yun ang mas maraming kailangan ng kapatawaran. Sapagat, ang tingin niya, sarili niya ay matuwid. Pero ang tingin sa kanya ng Panginoon, siya ay hindi matuwid. Kapatid, ganong kabuti ang Panginoon. Kung sino ka man, ang Diyos ay mabuti. Ang kabutihan niyan ay para sa lahat. Kaya ngayon ang sagot, paano po natin, ano po ang ating kasagutan sa kanyang kabutihan? Kaya nga, marami po nagsasabi, mas maganda ang easy way. Di ba? Sa buhay ng tao, madali ang easy. Easy lang yan. Mas gusto ko itong easy way. Pero kapatid, ano ba yung best way? Yet, alam natin, sa panahon po ngayon, marami pong gusto ang mabilisan. Instant. Di ba? Kaya nga, computer ngayon, mabilis na eh. Pag pindot mo lang, bukas na kaagad eh. Pagka mabagal-bagal pa lumalabas, sasabihin sa'yo, ang tagal naman ng computer mo, palitan mo na yan. Minsan yung mga cellphone natin eh, ang bagal na ng cellphone mo, kapatid, palitan mo na ng mabilis. Kasi ngayon, pabilisan na. Ganun na ngayon. Pero easy way. Pero may mas maganda dyan. Yung best way. Ano ba yung best way? Tingnan natin. The best way is to impart our life to God. Ibigay natin yung ating buhay sa Panginoon. Yun ang pinaka-the best way. Hindi, yung easy way, yet, samba ka sa Panginoon, pero hindi mo naman binibigay ang iyong buong pagkatao sa ating Panginoon. The best way ang kailangan ng Panginoon, ang ating mga buhay. Impart your life for God. Sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Nakakatawa yung iba eh. Nakangiti habang sinasabi, ibigay mo ang buhay mo, ha? Para nananakot, ibigay mo ang buhay mo, ha? Naalala ko kanina pag umaawit po tayo ng awitin pananambahan kanina, no? Bakit po nakataas ang ating kamay? Ha? Surrender. Bakit isa lang ang kamay tinataas ninyo? Kasi yung kalahati hindi pa sinusurrender. Kaya nga nakataas ang ating mga kamay pag sumasamba tayo. It means you are surrendering your life before God. Huwag kayong mahiyang magtaas ng kamay. Dalawang kamay pa itaas mo. Why? Because you are surrendering your whole life before God. Kaya nga kapatid, tingnan natin to. Itong word na offer, dito sa ating pinag-aaralan, yung present yourself or offer yourself or give yourself. Ibig sabihin niya sa Greek word original is paristemi. Na ibig sabihin niyan is to present, to offer, or impart. It means to yield, to surrender, to commit. Ibig sabihin, yung katawan natin, isurrender natin sa Panginoon. Huwag natin pong kalahati lang ng ating katawan ang surrender. Dapat the total body should be surrendered before God. Yun yung ibig sabihin doon. Doon sa ating pinag-aaralan. So it means to yield, surrender, commit your body, hindi po patayin. Sabi doon, ialay ang iyong katawan. Hindi ibig sabihin yung patayin mo katawan mo at ialay mo. Ang ibig sabihin doon, just surrender your life to God. You commit yourself to God. 100%. Hindi 50%.
Kasi hindi malulugod ang Panginoon sa 50% lang. He needs the whole body. 100%. Mamaya titingnan po natin yan. Yielding or committing our bodies for the service of God out of free will. Hindi po kayo napilitan. Amen. Ang gusto ng Panginoon, hindi kayo pinipilit sa sa inyong pagsurrender ng inyong buhay. Ang gusto niya, ang gusto ng Panginoon, hindi po obligasyon, kundi maging ang gusto ng Panginoon ay maging isang kusang loob na pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. You are not obligated, kapatid. But ang gusto ng Panginoon ay free will ninyong ibigay ang inyong buhay. Tanong mo sa katabi mo, meron ka bang, kumbaga, bukas ang iyong kalooban sa pagbibigay sa Panginoon? O sarado? Mga kabataan, ito mga kabataan, hindi nyo ba alam ang inyong katawan ay pag-aari ng ating Panginoon? Huwag niyong puyatin. Huwag niyong puyatin ang katawang yan sapagkat yan ay pinahiram lang sa inyo. Huwag niyong sirain ng ano-ano mang mga nilalagay na kung ano-ano sa katawan. Hindi lang kamataan, ha? Kayo mga magulang, mga nanay at tatay, kasama lahat, mga kapatid, itong ating katawan, kusang loob nating ibigay sa Diyos. Sapagkat sa Diyos yan. Huwag nating sirain yan. Sapagkat yan sinasabi ng Panginoon, ialay mo yan. I-commit mo yan sa Panginoon. Sapagkat yan ang gusto ng Diyos na pagsamba sa Kanya. Hindi lang sa pamamagitan ng awit. Anong ganda ng boses, umaawit ako sa Panginoon, pumapalakpak, tumutugtog ako. Ang tanong ko, inalay mo na ba ang katawan mo sa ating Panginoong Diyos? Hindi pa po pastor Amen ba? Pag nagbabalibol ka ba, sino ba ang napupuri? Ikaw ba na magaling mag-volleyball o ang Panginoon na napupuri, nakikita sa iyo? Ikaw ba pag nananamit ka? Yan pag nananamit ka, sino po ang napupuri? Ikaw o yung Diyos? O iba yung mga tingin ng mga lalaki pag ikaw'y dumadamit? Di ba? Lagi nyo itatanong, ito bang gagamitin ko ay makapagbigay kapurihan sa Diyos? O mga mata ng tao niya na mapupuri dahil sa suot ko? Di ba? Mga ganyang tanong Ang gusto ng Panginoon, ito nga, pag-aaralan natin, the best way. The best way is to learn to know more on how to praise and worship God sa iyong buhay at sa iyong katawan. Sa ibang pag-aaral, sino ba ang napupuri? Minsan mga estudyante ngayon, pag nag-aaral, hindi mautusan. Bili ka nga ng suka. Wala. Wala na mapaglagyan yata. So, utusan mo, mamaya, ginagawa pa ako nag-aaral ako Mag-aaral daw, pero pinapanood ay YouTube o mga Korean pop. Tapos yung mga magulang din, yung tatay, may pagagawa yung nanay. Pakipako mo nga doon yung mamaya nanonood pa ako Nanonood ako ng Netflix. Mga kapatid, yung mga tanong ano ba yung best way? Ito marami po tayong, hindi lang lahat, alam ko karamihan, nagkakamali po tayo. Kaya nga sa mercy ng Panginoon by His mercy, awa ng Diyos, kapatid. Pinatawad tayo, tinawag tayo, inigay tayo sa Kanyang kaharian dahil sa awa niya. Wala tayong ginawa.
kundi talagang maawain ng Panginoon. Amen? Ang gusto lang niya na kusang loob mong ibigay ang sarili mo sa Kanya. Na ginagawa mo ito, hindi ka napipilitan dahil alam mo ito ay tama para sambahin ang ating Panginoong Diyos. Amen. For the service of God out of free will instead of obligation is the real first step na dapat po nating gawin. Yan ang unang hakbang. Yield yourself, surrender. Surrender. Kaya sa next Sunday, kapag ka talagang sambang-samba kayo, surrender mo ang buhay mo, itaas mong dalawang kamay mo, walang pakialam yung katabi mo. Amen? Pagsamba sa Panginoon. Use your whole body to worship God. Next slide, please. We do not have to wait. Ito ang isang problema. Ayaw ko munang surrender dahil mayroon pa akong mga mga hindi maibigay we do not have to wait to be better people. Kailangan ko munang maging mabuti. Alam mo kapatid, hindi naman kailangan ng Diyos na maging mabuti ka ngayon Ang gusto ng Panginoon, tanggapin mo siya, and all the rest, ako nang bahala sa iyo. At ang hinihintay ng mga tao para maging best ang ibigay nila, maging better muna silang tao. Pag yun ang hinihintay mo kapatid, patay ka na lamang, hindi mo pa naabot. Sabagat ang kabutihan ay magmumula sa Diyos at ikaw, sa iyong free will, gagawin mo ang kabutihan because alam mo na ikay ginagawa ng Diyos ng kabutihan. Dapat mo siyang bigyan din ng kabutihan at kaluwalhatian ang kanyang banal na pangalan. Amen? As people in Christ, He will receive the sacrifice of our everyday lives right now because of His mercy. Pero paano, Pastor? Paano ko ibibigay ang aking buong pagkatao sa Panginoon? Paano yung free will na yan? Ito ang tanong, how should we impart our life to our merciful God? Ligan ko ng pula yung merciful. Kasi pag walang merciful, yung God lang, parang hindi ka susunod Lagyan mo ng merciful. Talagang maawain ng Diyos, susunod ka sa Panginoon. Amen? Number 1, to live a sacrificial life to God. Paano yung pastor? Okay. Ang konteksto po nito, ito pong mga Roma, mga Kristiyano sa Roma, ay ginagawa po, sobrang persecution. Di ba? Sila ay pinagbintangan na nagsunog nung kalahati ng Rome. At ang totoo ay yung nagsunog, yung emperor nila na si Nero. Hindi Nerio Nero. Huwag yung lagyan ng ayong Nero. Nerio yung labas nun. Nero, ako po si Nerio. Yung Nero po yung emperor na yon. Sinunog, pinagbintangan ng mga Kristiyano. At alam niyo yung ginawa sa mga Kristiyano, ginawa po silang mga ilaw ginawa talagang ilaw. Di, alam naman ng mga Kristiyano yung mga ilaw Ginawa silang ilaw sa gabi. Sila'y literal na tinali sa poste, nilagyan ng langis at sinunog. Ginawang ilaw ng daanan. At di lamang yon, hirap nilang kumain, hindi sila binapagbilan ng pagkain, hindi sila binibigyan ng mga pagkain sapagkat sila ay mga Kristiyano. Yun ang katayuan po nila. At sasabihin ngayon, to live a sacrificial life to God. Kaya sinabi ni Pablo yun, dahil marami po mga Kristiyano sa panahon noon, at sa ngayon po, ganito pa rin, ang nagsasakripisyo para sa ating Panginoong Diyos. Amen. Kayo ba handang magsakripisyo para sa Panginoon? Kayo ba, pag sinabing, hindi kita pagbibilan, hindi kita pabayaang pumarada dyan, kayo ba'y magsasacrifice na oo lang o magagalit kayo? Di ba? Magsasacrifice po tayo because alam natin na tayo ay nasa Panginoon. Amen? Sakripisyo po yun. Isa yung uri ng, sabi ko nga sa inyo, ang punong-puno ng bunga ay binabato. Magtanong kayo sa sarili ko bilang isang Kristiyano, hanggang ngayon hindi kayo nape-persecute. Bakit kaya? Alam mo, Pastor, bait-bait ko, nakikisama ako lagi. Oo, pag may inuman, nandyan ako sa inuman. Pag may sugalan, nandyan ako sa sugalan. Kaya wala akong kagalit, Pastor. Hello? Ano yung sakripisyong ginawa mo doon? Wala kang sakripisyong ginawa doon, kundi nakisama ka. Nakiayon. Ang gusto ng Panginoon, itong dati mong gustong-gustong gawin,
na hindi naman kalugulugod sa Panginoon, isakripisyo mo para sa Kanya. Huwag mo nang gawin. Nang gustong-gusto mo dati na maging marites sa inyong paligid, iniiwasan mo na, kundi ang minamarites mo na ang salita ng Panginoon. Ano ba yung marites? Mari, ano bang latest, di ba? Mari, ano bang latest? Yung ba ganon? Ganon. O, ganon dapat. Ano ngayon dati mong ginagawa na gustong-gusto mong laging ikaw ang nakikita sa inyong school. Ikaw ang sikat na sikat. Isakripisyo mo na yon. Hayaan mo ang Diyos ang makita sa buhay mo. Amen? Yun yung sinasabing sacrificial life. Isakripisyo mo yung dati mong gustong-gustong gawin na hindi mo nakakapagbigay kaluguran sa Panginoon, isakripisyo mo para sa ating Panginoong Diyos. Amen? Na dating gusto mong kumain ng lechon. Ngayon, hindi mo na kayang gawin. Bakit? Kasi high blood ka na. Hindi. Dahil ibinibigay mo na sa Panginoon, sa kanyang gawain, yung perang pambili. Na dati wala ka namang binibigay sa Panginoon, kaya nakakapagbigay ka ng lechon. Ngayon, ibinibigay mo na sa Panginoon. Di bali na walang lechon. Basta sa Panginoon, meron siya. Yun yung sakripisyo. Amen? Sa pagbibigay natin. Minsan po nagbibigay po tayo kung ano lang mabunot natin sa pitaka o dito sa bulsa. Mabunot natin 10 piso, ibibigay natin sa Panginoon. Dapat ang pagbibigay sa Panginoon, pinaghahandaan yan. Hindi yan yung kung ano lang madukot mo. Kung the best way, kung ano yung the best para sa Panginoon, yun ibigay natin. Amen? Learn to sacrifice. Dati ka pong mahilig sa soft drinks. Hindi ka masyado nakapagbibigay dahil mahilig sa soft drinks. No? Ngayon, noong una mo na ang Panginoon, sinakripisyo mo yung soft drinks. O nawalan ka tuloy ng diabetes. Di ba? Ganun yung gusto ng Panginoon. Unahin mo siya. Yun yung best na gusto niya. Sasakripisyohan mo. Alam nyo, ang isa pong walang sakripisyo, wala pong damdam. Parang walang sakit. Wala ka nararamdaman sa damdamin mo kung wala pong sakripisyo eh. Pero pag naramdaman mo yung sakripisyo, no? May sakripisyo ka, ramdam na ramdam mo ang tulong na ibinibigay mo because you have sacrificed your time, your time, na 3 T, your treasure, and your talent. Sinakripisyo mo para sa Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos sa atin, mga kapatid. Yun yung best way. To learn to sacrifice your time, to learn to sacrifice your treasure, to learn to sacrifice your talent for the Lord. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, to live a surrendered life to God. Paano yung surrendered? Naalala ko meron pong dalawang sa farm po. No? Sino makakakita sa farm? May mga hayop, di ba? Merong baboy, merong chicken, may duck. Di ba? Meron pang kawi, si cow. Kilala si kawi? At saka si goaty. Si goat. Si kawi at saka si goat. Si Carabao. Oh. Itong dalawa ngayon, nalalapit na pa yung birthday nung birthday nung may-ari ng farm. Sabi nung chicken, naku, ito na naman. Magkukumit na naman ako ng itlog ko. Mga itlog kasi, di ba? Mga itlog. Kakainin na naman sa maraming tao. Naku, hirap na naman ako ng mga itlog para lamang dito sa mga taong ito. Yan ang aking commitment, magbigay ng itlog, sabi. Sabi naman ng baboy, mapalad ka, itlog lang ang binibigay mo. Pero pag ako binigay ang aking buhay mismo binibigay sa akin, papatayin ako at kakatayin, gagawin akong ham. Ikaw itlog lang, ako buhay ko ham. Ganito ka-commit ang aking commitment doon sa amo natin. Buhay ko man, iaalay ko para maging masaya ang kanyang birthday. Ano yung surrendered? Ganun din po ang pag-surrender sa buhay, ang ating buhay sa ating Panginoon. Ano bang mahalaga sa iyo? Kapag ikay, sabi nga doon sa mga taga-Roma, ikaw, Kristiyano ka, papakain kita sa leon. Sabihin mo hindi ka Kristiyano,
Ganun ang mga tanong sa kanila. Pero alam niyo yung mga Kristiyano noon, I'm a Christian, I'm a believer of Christ. Kahit po sila ipakain sa leon. Kahit po sila ipako sa krus, o kaya ilagay sa poste na susunugin ng buhay, sasabihin nila, mananampalataya ako ni Kristo. Ganun sila katindi ang kanilang commitment. Surrendering their whole life. Ano man ang mangyari sa akin, sa Panginoon pa rin ako. Mga kapatid, ang tanong, kayo ay hindi bibigyan ng sahod. O hindi sahod, wag na lang sahod. Masakit eh. Kayo, yung mga magulang ninyo, halimbawa, nangyari po sa akin to. Hindi na kita bibigyan ng allowance kasi ikaw isang Kristiyano mananampalataya. Anong sasabihin nyo? Sige po, hindi na ako a-attend. Basta bigyan nyo na ako ng baon. Alam nyo, ang ginawa ko noon, kahit hindi nyo ako bigyan, aatin pa rin ako ng gawain ng Panginoon. Alam nyo, may nagbibigay sa akin. Ang church na nagbibigay. Tumutulong-tulong para ako magkaroon ng allowance. At nakita ng tatay ko yon. At tinuloy-tuloy po ng tatay ko na hindi na ako, kumbaga, binigyan na ako ng allowance. Kahit pala anong mangyari, hindi pa rin ako aalis at susuko sa aking pananampalataya. Kapatid, gaano mo sinurrender ang iyong buhay sa Panginoon? Kapag nakanti ka lang ba, napakan lang yung daliri ng paa mo, galit na galit ka na, manununto ka na. Ikaw ba'y naunahan lang sa sasakyan mo? Ganda-ganda ng sasakyan mo, nasingitan ka. Ahabulin mo ba? At sasabihin mo, sorry. O, magsusorry ka pa. Bubuksan mo bintana mo at magagalit ka pa. Tapos magpipicture pa. At makikita mukha mo, ito isang Kristiyano pala ito. Galit na galit sa amin. Di ba nakakahiya? Ang tanong lang gaano mo sinurrender ang Panginoon? Ang bigat. Pero yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Surrendered your 100% na buhay para sa Panginoon. Amen? Katulad po ng baboy, ginawang ham. Itlog lang ang binigay ng chicken. Sa kanya buong buhay. Kumusta na po ang inyong Kristiyanong pamumuhay? Pangatlo, to live a satisfying life to God. Di ba kanina yung binabasa natin, kapatid, doon sa ating verse 1, yung verse 1 ng chapter 12, sabi roon, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living, kanina, sacrificial life, sacrifice, holy, surrendering your whole life as a holy body, and acceptable to God. Sa ibang word, sa ibang version, pleasing. Kaya ang ginawa natin, to live a satisfying life to God. Yung pleasing, nasa present participle. Ibig sabihin, hindi lang once, continuous mong i-please ang Panginoon. Yung iba kasi, na-please ko ang Panginoon ngayon, bukas hindi na. Hindi. If you're a Christian, yung word na pleasing dyan is every day, every second of the minute, every minute of the hour, every hour of the day, and every day of the week, and every week of the month, and every month of the year, and every year of the decade, and every decade of the century. Aabot pa ba tayo ng century? 100? Satisfy God. Amen. Yun ang gusto niya, yung pleasing, everyday na pamumuhay natin. Napi-please natin ang Panginoon. Bayaran na naman ang tax, malapit na. Ayaw ko maraming Kristiyano baka mamaya. Dadayain na naman yung kanilang mga taxes. Ang tanong ko yan, napi-please ba ang Panginoon? No. Mamamasahe ka. Hindi ka magbabayad. Kristiyano ka nun, ha? Kristiyano. Titingin-tingin ka pa, baka may nakakita eh. Para po, hindi ka pa nagbabayad, nagpapara ka na. Hingi pa na sukli. Wala. Mga kapatid, yung word na pleasing, napakabigat nun, ano? Nung pinag-aralan ko yung word na pleasing, hindi lang yung one time. It should be a habit of Christian.
habit mong mag-please sa Panginoon. For life. Tama. Please God for life. Salamat, kapatid. Alam nyo, ito po yung kailangan natin. At gustong-gusto ng Panginoon na tayo pong mga Kristiyano, araw-araw po nating ipinipilis po ang Panginoon. Sa lahat ng ating pananalita, sa lahat ng mga kilos, at sa ating pong mga kasuotan at ginagawa, ang Diyos ang napiplis sa ating buhay. Amen? Minsan, gustong-gusto mo ng sapatos yung mga kabataan, hindi ka mabili ng mga magulang dahil wala naman talaga, kulang ang pera. Magagalit ka na kaagad. Napiplis ba ang Panginoon? Alam mo naman ang sitwasyon ng mga magulang mo. E di hingang mo nang hindi kaya nila. Kapatid, hindi po napipilis ang Panginoon sa ganon. Amen? Learn to accept your condition and learn to be contented. Maging kontento ka. Kasi ang gusto ng Panginoon, maging kontento ka sa mga tinatanggap mo. Napiplis po ang Panginoon sa ganon. Huwag kang maghangad na hindi mo kaya. Huwag mong tingnan ang iyong mga magulang na kaya nila, pero hindi naman talaga nila kaya. Huwag mong pilitin na kaya nila, mangungutang lang yan. Napiplis ba ang Panginoon na puro utang ang mga magulang? Tapos namumuhay ka sa utang? Hindi napiplis ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, ikaw ang nagpapahiram. Ikaw na mismong Kristiyano nagpapahiram. Amen? Hallelujah! Itong tatlong ito, ang isang, sige kapatid, balik mo ulit doon. Remember these 3 S. Sacrificial, surrendered, and satisfying. Kaya importante po ito, the 3 S, SSS. Kaya kapatid, tingnan po natin itong translation ng God's Words translation po ito doon sa Google. Ano? Sabi niya, brothers and sisters, yung chapter 12, verse 1. In view of all we have just shared about God's compassion, sinabi ni Pablo dito, ako rin naranasan ko yung mercy ng Panginoon. Na-shared ko yan. Pare-pares itong tumanggap. Hindi lang ako na nagsasalita, ang nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Kayo rin ang mga nakikinig, nakatanggap niyo yung biyaya ng Diyos. Kaya sinasabi dito ni Pablo, shared about God's compassion, yung mercy. I encourage you, I appeal, I beseech and I plead with you to offer or give or impart your bodies as living sacrifices, dedicated, surrendered to God, and satisfying, pleasing to Him. This kind of worship is the true and proper, is appropriate for all believers. Kapatid, yun yung appropriate na pagsamba sa Panginoon. Yung ating pong pangatawan, kahit saan pumunta, ay napupuri ang Panginoong Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng Romans 12, verse 1. Kaya kapatid, the impartation of our life as living sacrifice, kapatid, pindot, sacrificially, surrendered, and satisfying is our true and proper worship to God. Palakpakan natin Panginoon. Hallelujah. Therefore, this is the best way. The best way is, kapatid, to worship or serve God by our commitment to impart our life to Him. Commit your whole body before God. Sapagkat yan po ang kailangan natin. And so, ito po mga kapatid ang kailangan. Are we willing to impart our life to God for His glory? Ulitin natin ang sagot. Iilan na nag-amen. Are we willing to impart our life to God for His glory? Amen. Lahat na nag-amen, tumayo. Hallelujah. Palakpan natin ang Panginoon. Let us pray and worship Him. Hallelujah. Gusto kong isambay natin ang Panginoon. Yung inawit natin kanina, yung Brother James, yung una mong inawit, yung praise Him. Ano ba yun? Every. Bawat gagawin po natin, it will give glory to our God. Let's sing this song and have talaga i-praise yung Panginoon sa inyong mga kapangangatawan by this song. Sige kapatid. Hallelujah!
Let's clap our hands before the Lord, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. And after this, we will pray. Okay, Brother James. Every praise is you are God. Hallelujah. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Amen. Sing hallelujah. Sing hallelujah To our God. Glory, hallelujah. To our God. Every praise is to our God. Amen. Every praise is to our God. every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship With one accord. every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah, To our God. hallelujah, Glory, hallelujah. to our God. Every praise is to our God. God my Savior. It's God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. Hallelujah. God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. 'Cause God my Savior. Praise God. God my Hallelujah, Jesus. healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. 'Cause every praise is to our God. Hallelujah. Every word of worship. Praise be to God. Lord. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every Is to praise. our God. Lord, we thank you, O God. Lord, we admit, tinatanggap po namin, inaamin po namin na nagkakamali kami minsan, Panginoon. Minsan pinangungunahan namin ang aming katawan. Ang katawan po ang nangunguna sa aming pong pananampalataya. Panalangin namin, O Diyos, kami humihingi ng kapatawaran. At kami, O Diyos, salamat po na pinatawad mo kami because of your mercy, because of your awa, because of your love. We have received forgiveness, Panginoon, and understanding coming from you. And Father, right now, we are committing ourselves sacrificially. We are surrendering our life to you, Jesus. And Lord, make this life a satisfying life para sa iyo pong pangalan po, Panginoon. At dalangin ko ang Liano Christian Community, pati ang mga nakikinig sa FB Live, kapatid, mahal ka ng Diyos, kilala ka ng Diyos, at gusto ng Diyos tayo makapagbigay kapurihan sa kanyang banal na pangalan. Ito ang aming kailingan sa matamis at baka Panginoong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Pray for our tithes and offering. Let me share this verse with you all. From 2 Corinthians chapter 9, verse 11. Sabi po, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. So let us pray po. Dear Lord, we thank you for your goodness in our lives. As we give our tithes and offerings, we recognize your generosity in our lives, O God. Thank you, Father, for your financial blessings. We thank you for
how you've been providing good jobs and businesses to everyone. We thank you also for your physical and mental strength that you provide to each one of us so that we can perform all our best in our jobs, businesses, and ministries, O Lord. And through these tithes and offering, O God, use it for your glory, for your kingdom, O Lord. In Jesus' name, O God, we pray. Amen. Amen. Tayo po yung mga pagbibigay na sa ating Panginoon ng offerings and tithes po natin. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, take it together, and running over. Give, it will come back to you. When you give it to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, take it together, and running over. Give, it will come back to you. When you give it to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, sing it together, running over. Give, and it will come back to you. When you give it to the Lord. When you give it to the Lord. When you give it to the Lord. Amen. Sige nga po, isang palakpak para sa ating Panginoon. Sa umagang ito. Salamat po sa mensahe, Pastor Nerio, sa pamamagitan po ni Pastor Nerio, no, na iparating sa atin. Na-refresh tayo. Tama po ba? No? Na-remind tayo, ano ba yung ating tamang pagtugon nung tayo'y nakakilala na sa ating Panginoon. So, it will also help us assess kung ano yung ginagawa natin sa ating buhay. So, marami pa to, hanggang linggo pa to. So, sana po, wag po kayong mawawala next Sunday para sa series na ito. Alright, so para po sa mga meetings ang Educ Department, meron po kayong class today. Sa baba po yan, pastoral staff meeting. Meron po tayong meeting after po ng service, no, para maaga din po tayo makatapos today. Alright, so meron po to, mag-start na po ang education classes mamaya. So yung mga nag-register po at kung gusto nyo pa rin pong mag-sit-in, no, pwede naman po yan. Welcome po kayong mag-sit-in para makinig po. Working women, meron na po kaming 3 million pa rin na nag-register. Alright, so gumawa na rin po ako ng group chat para dun po sa nag-register. So ano po ba itong working women? So ito po ay nakapaloob sa women's ministry. Alright, so para siyang isang branch ng women's ministry. Kasi po, di ba yung mga kababaihang nagtatrabaho, meron din po tayong mga ibang experiences na experience, no, bilang nagtatrabaho. So sana po makapag-join po tayo dito sa ministry na to. Alright? Sports evangelism, again, sa March 18, sa Sabado po yan, 1:00 po. Saang court nga yun? Villanova Court. So Villanova, inaanyayahan po namin kayong lahat na makapag-join po upang makapag-minister din po tayo doon sa mga pre-believers na na-invite po natin. So, championship game po yung March 18. At, alright, ito po yung ating mga fellowship Bible studies. Ang youth ministry po, Saturdays and Sundays. Ang women's ministry po, Mondays po yan, 1:45 p.m. via Zoom po. Ang singles ministry, Mondays and Saturdays. At ang men's ministry naman po, Saturday po yan, face-to-face. Dito po sila sa ating bahay-sambahan. At meron pa rin po tayong mga Bible studies, no, sa isang buong linggo. Ang Tuesday group po, meron po yan ng 7 p.m. sa Sunriser. Ang Wednesday group po, 3 p.m. sa Vista Verde po. And second and fourth Wednesday naman po sa Jillian, no. So, natutuwa nga po kami, naka-attend po ngayon si Ate Beth, second time. No, siya po yung nakasama namin sa Jillian na Bible study ng Wednesday. At ang Thursday group naman po, every 7 p.m. sa Walnut. At Saturday group naman po, 2 p.m. So sa mga first time po na nakadalungan, inaanyayahan din po namin kayo na maka-join po sa ating mga Bible studies at makapasok din po kayo sana, no, sa ating mga ministries kung kayo ay kababaihan, kalalakihan, youth,
At singles, na meron po yan. Meron po dyan via Zoom, meron din po face-to-face. So after po ng service, may photo op tayo. Yan, yung mga bisita po ngayong umaga. Stay lang po kayo for photo op para po meron tayong memory, no? At meron din pong kakausap sa inyo. Lalapitan po kayo ng mga ministry heads natin. Next po, prayer meeting via Zoom pa rin po to every 7:30 p.m. ng Fridays po. At ang Sunday School, yan po sa baba, no? Face-to-face yan every Sunday. At ang ating tithes and offering, no? Patuloy po nating ipanalangin sa Panginoon yung ating mga pagbibigay. At speaking po of tithes and offering, last week po ay nagkaroon po tayo ng body meeting about Project Nehemiah. Kung naipag-pray nyo na po yung mga letters na na-receive ninyo, maaari nyo na pong ibalik bilang katugunan yung mga letters na iyon. Meron pa rin po kaming mga letters na hindi pa po naiaabot at iaabot po namin iyon pag may pagkakataon na po kaming maiabot yung mga letters. So maraming salamat po. At of course, ang ating official business group, ito pong official business group na to ay isang pagtulong, isang ministry rin po ito, no? Na kung saan yung mga kapatiran na may mga side hustle, may mga side business, pwede po silang mag-post dyan. No, para kung may mga pangangailangan, dyan na po kami bibili. Ayan. At of course, ang ating LCC Loop, Connect, Converse, and Collaborate. Ang ating official FB page po, like and follow yung ating official FB page. Kung nais nyo pong balikan yung mga messages ng mga nakaraang araw, nakaraang taon, pwede nyo pong panoorin uli dito sa ating official FB page. Alright, so maraming salamat po. Tinatawagan po muli si Pastor Nerio para sa ating benediction. Amen. Okay, are you blessed this morning? Sabihin mo sa katabi mo, I'm blessed. Okay, alam nyo bakit sinasabi ko lagi yon by your mouth? Kasi by your mouth, you express your praise, your truthfulness. Kasi pag binanggit mo, may kasama na pong faith yun. So never kayo mag-say ng negative sa iyong kapwa. Sabihin mo, hindi ka nagagaling. Huwag mo sabihin yun. Lagi mo sabihin na, by the grace of God, gagaling ka. Walang negative na mga word sapagkat may kasama pong faith yung pag sinabi ninyo. Amen? And I thank God sa ating pong children's ministry, meron po tayong bagong Bible, Old and New Tagalog. Ito po ay, saan ito nanggaling, Brother Aaron? Ito ay para sa mga children's ministry sa baba. At nakita ko kanina, sabi ko tuwan-tuwa ako dahil meron ng wikang Tagalog o wikang Pilipino na Old and New Testament na ginagamit sila sa baba. Brother Aaron, saan galing to? Bible League. Member tayo nun? Okay, we are member of Bible League. So praise be to God. So palakpakan natin Panginoon muli. Ito po ating pong 4 na series po ito, no? 4 series po itong ating lesson, topic. So next week po, iba na naman po ang topic. At pakinggan nyo po ang nilalaman po kung bakit, ano po ang kailangan nating gawin sa ating pong kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. 4 na series po yan. So, para po tayo nanonood ng series sa Netflix, pero mas mahalaga po itong ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? Tayo po tumayong lahat. Lahat ng pinagpala ay pumalakpak sa ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Praise God. Praise God. To Thee we ascribe glory. To Thee we ascribe honor. And to Thee we ascribe power and majesty. Holy, the Lord
ascribe honor, and to thee we ascribe power and majesty. Holy the Lord, holy the Lord, holy is the Lord. Hallelujah. All the glory are yours po, Panginoon. To Thee we ascribe glory, power, and praise. Panginoon, gamitin mo po ang aming katawan, ang aming kaisipan at puso na patuloy kang sambahin, patuloy kang ma-please sa aming buhay, Panginoon. At ito po ang layunin ninyo, O Diyos, kung bakit ipinakita nyo, Panginoon, ang iyong biyaya, binigay ninyo ang iyong awa, kapatawaran, pagmamahal sa bawat isa. Sabagat nais nyo ang tao ay matutong magbigay kapurihan sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng kanilang mga pamumuhay, ng kanilang kilos, ng kanilang katawan, ay kanilang mabigay kapurihan at masamba ang Panginoong Diyos. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa katotohanan. Salamat po sa nakita natin, naramdaman namin, natutunan namin katotohanan. Sapagat kayo ang katotohanan, kayo ang buhay, kayo ang daan. Wala makaparparoon sa inyong Ama kundi sa pamamagitan ni Jesucristo na iyong anak. Kaya, O Diyos na buhay, aking pinagkakatiwala sa inyo ang lahat ng naririto, sa aming pagtaas ng aming kanang kamay. Lord, we are now committing ourselves, our whole being, our whole body, for your glory po, Panginoon. Thank you, Jesus, for the forgiveness. Thank you, Jesus, for the blessing, for the goodness that we have been receiving. And right now, Panginoon, we are giving back, Panginoon, our whole body to you. We are surrendering, Panginoon, ang aming buong pangangatawan bilang alay, Panginoon, sa inyo na buhay, katanggap-tanggap at nagbibigay kapurihan sa iyong banal na pangalan. Salamat po, Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapatawaran. At salamat po, Panginoon, sa iyong pagkatawag sa amin. Kayo makilala namin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat, O Diyos, at sa aming pansamantalang pag-iwaiwalay, daladala namin po ang pagpapala, daladala namin, Panginoon, ang katagumpayan, daladala namin, O Diyos na buhay, ang iyo pong kalooban sa bawat isa. At alam po namin, Panginoon, ito'y makapagbibigay kapurihan sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming kahilingan na may pasasalamat sa matamis at makapangyayang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. And amen. God bless you lahat po ng bago. Please, magpapipicture po tayo doon sa may likod. Praise be to God. Lahat po ng mga new attendees. Salamat. Glory to God. Hey, hey. Enter his gate with thanksgiving. Come to his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty in his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with timbrel and horn. And every creature in heaven and earth with the sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good. 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 And his mercy
Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. And His mercy endures forever. Hallelujah! Salamat po. See you po sa ating mga isa't isa kapatiran. See you po next Sunday sa mga Bible studies. God bless at ingat po palagi. Bye-bye. Bye po. Bye. God bless.